Kanya-kanya ng pulasan. Yung mga motor na yan, pag walang driver, tikita nyo, itow natin yan. Ganun. Kasi siya nakaharang kanina pa. Yun nga po kasi bawal nga po talaga dito mag pick and drop. Bawal po mag load and unload. Sa likod po ang loading unloading. Matagal na po kayo nagpipick up dito, di ba? Sabi ko kayo ng mobile, pasok ako. Opo, may tamang sakayan po, sir, para hindi po kayo natitikitan. Sa likod po kayo magsakay at magbaba. Doon po ang tamang loading unloading. So magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay January 23, 2026 at sa oras na 9:05 ng umaga. Nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa may EDSA, ito lang yung Cubao at yung Aurora Boulevard. Southbound tayo, southbound. At ito, naabutan yung mga nakaharang dito sa sidewalk. Ang daming motor dyan kanina. Natikitan yung iba nagpulasan. Ito lang yung naiwan sa mga nagpulasan kanina. So doon na ang punta niya sa tow truck. Morning. Morning po, sir. Morning po. Tikitan nyo na lang. Pasampan nyo na sa tow truck pag walang driver yan. Titignan nila yung motor ko. Sabi ko, bakit tumakas? Lahat naman kayo. Lahat po, titikitan po. Lahat po yan. Yung ayaw nila tigitan eh. Huwag kayo mamalis. Lahat. Wala ko sinasabing pipiliin nyo. Lahat. Lahat ang tigitan. Para hindi tayo unfair dito. Lahat tayo nasa gobyerno para hindi tayo unfair. Sa gobyerno ka rin? Sa ano lang kami. Saan ka? Yeah. Ah, kasi sabi mo tayo. Kala ko sa gobyerno ka. Ispag kami. Ha? Hindi kami ng ispag. Na? Ispag. Ano Salang yun? polis. Yung salang polis. Sa pulis ka? At salang polis. Pulis ka? Ay, hindi naman. Cooperative yun ng ano, salang polis. Ah, salam pulis. Oo. Hindi po gobyerno. Opo. Hindi po. Sinabi ako sa kanya. Opo. Gobyerno kayo eh. Dapat hindi kayo na ano. Oo, lahat. Wala tayong pipiliin kahit sino pa. Tikitan nyo lahat. Oo, tigil. Kanina ko pa sinasabi. Pag walang driver, tow nyo yan. Akin na peram ng lisensya mo. Kasama kayo. Pakuha nyo na to pag walang driver. Bards. Sino to? Bermog. Ikaw na lang. Tingin mo. Peram din ako ng lisensya mo. Peram po ng lisensya. 4136 Footbridge. Bawal parkingan. Tigon. Sa kanya. Ikita mo. Pag walang driver, isampan nyo na. Skog, pakilinis. Pati yun nandun. Pakilinis lahat yan. So
So dalawang MMDA enforcer ang natikitan dito sa ilalim ng footbridge. After natin dito sa EDSA, kumana ng Aurora Boulevard. After natin dyan sa Aurora Boulevard, kumaliwa rito, papasok ng Indomingo at nadaanan itong mga nagwi-waiting dito. Yung may iwan dyan, ibig sabihin walang driver o may-ari at posibleng mahatak. Apat itong sunod-sunod na sasakyan. Boss, ba't suspended ang lisensya mo? May traffic violation ako sa checklist natin. Hindi ko na bayaran. Hindi ko alam kasi na. So, ibig sabihin po, once ang license is suspended, dapat di kayo nagmamaneho. Kailan pa po ito suspended? Suspended po ang lisensya nyo hanggang February 13, 2026. Ibig sabihin, bawal po kayo magmaneho dapat. Okay sana, digital ID sa LTO portal. Tama po yan. Yun nga lang po, sir. Ayan po, suspended po ang lisensya. Technically, bawal po kayo magmaneho. Wala ba kayong iba kasama? Oh, yun nga. So, nagmamaneho po kayo ng lisensyang suspendido. So, bawal po yun. May ORCR po kayong dala. Well, apparently, based on the LTMS portal dashboard, meron siyang violation before, if I'm not mistaken, no, sa TPLEX. So, apparently, hindi po siya nagbayad. So, suspended until February 13, 2026 po yung lisensya niya. It's good na meron siyang digital ID sa LTMS. However, actually, ito po yung kinaganda rin, no, nung online portal. Makikita natin kaagad kung ang lisensya po ba ay eligible siya magmaneho, kung ito po ba ay suspended due to a violation. So, we suggest also, no, talagang paitingin natin yung paggagamit din po nitong digital ID. Kasi from there on, pag physical ID po yan, hindi natin malalaman kung suspendido ang lisensya eh. But this one, kita natin kaagad. So, technically, if your license is suspended, you are while it is suspended, bawal po kayo. Bawal po kayo magmaneho. Yung privilege nyo to drive a motor vehicle is also suspended. Ano po mangyayari sa kanya ngayon? Well, we have to verify kung meron siyang ORCR. Kung wala pong ORCR din po yan, we can impound the vehicle. Kasi nga po, your right to operate a motor vehicle is suspended. Ibig sabihin, yung pribilehiyo nyo po sa pagmamaneho, hanggang hindi po naglilip ang suspension, bawal po yan. So, matotoo po ito? Yes, because hindi po siya eligible to operate a motor vehicle while the driver's license is suspended. Tuloy nyo lang yung mga umaandar. Ay, hindi Yung po. mga hindi umaandar, na mga sirang sasakyan, Nasaan? hindi nyo hinuhuli. Nasaan po? Dapat tao lang kayo. Paano Marami nagpapag- po dyan, oh. Sir, kaya nga po kami nandito. Anong kalsada po yon? Yan lang po sa Monte. Anong kalsada po? Monte po. Kinukuha po namin. Sir, Hindi saka... nyo po ikutan, taon na po yan. Nandiyan, nasira ng sakyan. Sir, paki-double check niyo po. Ang Monte Piedad, meron pong one-side parking. You have to double check. Pero sira po ng sakyan, mga sira ng sakyan yan. Sir, ang problema po natin, ang isang sasakyan na nakaparada po sa isang one-side parking, hindi po natin pwede Pero hindi po basta na ito. pag-aari yung kalsada, sir. Sir, may ordinansa po kasi ng mga one-side parking if it's approved. Na-check. Sir, ang Monte de Piedad, meron nga po. Sira. Sir, kinukuha po namin. Pwede niyo po tingnan yung mga tow truck namin. May sampa na po. Kasi pag nanguhuli kayo, sinasabi nyo lang yung mabuhay na yun. Hindi po, lahat po. Bakit hindi kayo yung sarayan? Kasi sinasabi nyo. Sir, papunta mo nga kami ngayon eh. Nakarami po. Papunta po kami ngayon. Kahapon nanggaling namin ng C. Benitez. Hindi ko lang tamanda eh. Sir, kahapon po ba na monitor nyo na nanggaling kami C. Benitez? Alam niyo po ba? Alam niyo po galing kami Benitez kahapon? Tignan nyo, ikutan yung bata eh. Hindi, sir. Batay Street is hindi po maboiling. Kailangan po ng complaint po yan. Ibig sabihin po, Sir, bawat complaint area para hindi po kayo magkamali ng pagkakaintindi. Mabuhay lanes. Sir, marami ng complaint dyan sa barangay. Sir, wait lang po. Nakarating na, nawala Sir, na nga po, barangay namin. Sir, wait lang po. Ang mga mabuhay lane, alternate route, major thoroughfares, hindi po kailangan ng basis of operation, hindi po kailangan ng complaint. Ngayon, pag ang mga kalsada is within barangay road, secondary, tertiary road, kailangan may basis of complaint po. Nag-complaint po kayo sa barangay, apparently, ang barangay hindi naman po nagpapadala ng complaint sa MMDA. Po, no? Yung mga ibang nagre-repair, Opo. nag-i-U-turn lang po dyan. Opo. Mga lang sakyan. Wala namang papel pinapakita, di ba? Ang natin. Anong papel po ang hindi Ganito pinapakita? po, yung mga sasakyan po na galing po yung nagre-repair. Opo. Minsan hapon nalasing na. May kasama lang hindi eh. Sigurado po kayo, sir? Sir, paano po sasabihin niyo wala pinapakitang papel? Minsan sir, insuran ko ha. Sige, sir. Kasi malaki naman respeto ko sa hindi eh. Nag-U-turn po sila dyan, galing ng
GMA. Opo. Kumuha ng motor, 4 na motor. Okay. Tapos po, iikot ka, tamarin nila, makikita ng mga sasakyan namin dyan, hahatakin. Wala man lang papel papakita o kahit Sir, basta lang po hahatak. Sir, are you aware na pag ang isang sasakyan ay na-tow, pag attended po yan, may tinatawag tayong UOVR, which is a violation ticket. Binibigay po yan pag attended. Now, if your vehicle is unattended, may tinatawag tayong iniiwan na towing impounding form na iniiwan po yan sa location na kung saan na-tow po ang sasakyan. Hindi nyo po pwedeng sabihin na wala pong papel. One, why? Kung may kasamang MMDA enforcer po yan at operation po yan, legitimate operation po yan. Now, ano po nyo masasabing hindi po legal? Maaaring hindi legal pag wala pong kasamang enforcer dahil ang isang illegally parked vehicle, bago ma-tow, kailangan ma-issuean po yan ng violation ticket. Pinapalam ko sa inyo, pinapalam ko sa inyo. Sir, paano wala? Kasi sabi nyo lang po may MMDA enforcer. Hindi po lahat ng panahon na nakikita nyo yung ginagawa ng mga kasama natin. Opo. MMDA. Kukuha po ng sakyan. Kung titignan namin yung alalay, naka-sure pack, naka-sando. MMDA po ba yan? Sir, baka naman towing crew po yun. Pagpagalitan natin, pero sinasabi na, MMDA kami. Ako ng MMDA. Sir, ganito po. Ganito po. Anong gagawin natin dyan? Picturean nyo. Hingian nyo ng mission order. Pag hindi kayo pinakitaan ng mission order at ID po ng MMDA enforcer, maaaring yung report po kaagad yan. Yung problema po sir, pag lalabas natin, wala na yung sakyan. Ino na. Sir, nasaan po yung impound? Paano nyo po nalaman na sa Tumana? Kasi po, may mag-work na po kami. Pagdating nyo po sa Tumana, meron po kayo. Paano nyo po na-claim? Ayaw po kayo papasukin sa Tumana. Nasubukan nyo na po ba sir? Yes sir, pumapasok po Tumana. Papasukin ka ng Sir, kotse? ang tanong nga po, paano nyo na-claim yung kotse? Sabi ko po, bago kayo pumunta ng Tumana, Hmm. tanong po ako sa kagwardiya ko. Sabi sir, dinala sa Tumana. Okay, Pagdating sa Tumana, wala pa doon. okay. So how come na malalaman mo ang kotse mo nandun dala sa loob, hindi ka na papasukin doon, wala nga yung papel. Sir, question. Nung kinlaim nyo yung kotse nyo, or yung sasakyan, or yung motor nyo, paano nyo na-claim po? Gabi na. Gabi na po. Paano nyo nga po na-claim? Anong pinakitang papel? Siguro, paikutin, wala. Wala po? Resibo? Wala? Wala pinakita. Walang resibo? Nakiusap lang ako doon sa gwardiya kasi po yung Paano po kayo nagbayad? gwardiya po doon sa gwardiya po doon sa Tumana. Ito lang po may agency kay Simpson. Paano po kayo nagbayad? Kami na pumunta po ako sa counter. Okay, nung nagbayad kayo sa counter, ito po sir. Hinintay ko po yung ano. Sir, i-clarify. Kami na dumating eh. Opo sir, tama po yan. Kasi bakit? Ang operation po ng towing, hanggat di natatapos yung operation, hindi po pumupuntang Tumana, Marikina. Tulad po ngayon, isang tow truck ko po dyan, flatbed, ang sakay po. O tulad po nito, kukunin po to dahil suspendido ang lisensya po nito. Tingnan nyo sir, may kargang 2 motor. Maaari pong punuin pa po yan. Ibig sabihin po, yung nagtotoo. Sir, Sana question. naman sa naka-ID, naka-uniform. Sir, meron po. Ayan po, towing crew. Ang iba po, wala po. Aniwala po sa akin, kami po ang Sir. ID ikaw eh. Ito nga ang tanong ko. Naka-sure pack. Sir. Sure pack. Ang tanong ko nga muna para ma-clarify po natin. Pagdating nyo nung nagbayad kayo, anong binigay sa inyong papel nung nagbayad Ganito kayo? po sir, bigyan nyo kami ng... May talagang resibo kung po. Paano po ba talaga ang proper na pagtuwing ng sasakyan? Ano po ba talaga? Sir, very simple. Ang sasakyan na unattended, meaning walang driver po. Within 5 minutes, pag hindi dumating ang driver, itotow po Kasi yan. yung mga kasama nyo sir, tagal lang dito, nang makita ang sasakyan gano'n naman, Itotow. wala lang mahanap. Sir, tama po yan. Tingnan nyo po doon, nakalagay no parking on both sides. Aurora Boulevard and Domingo is a Mabuhay Lane. Aurora is Sir, a... meron kayo pinapakita ang papel? Anong papel po ipapakita sa inyo, sir? Job order o saan ang mission order nyo? Kung saan location? Sir, ang mission Hindi basta order po... lang kuha ng Ay, kuha? sir, hindi po. Ang towing operation po natin, hindi naman po dadating ang enforcer, sasabihin po sa driver, Sir driver, ito po mission order ko, ito tow ko po kayo. Hindi po ganun, sir. Automatically, sir, if you are illegally parked, we are authorized to issue you a violation ticket. Ngayon, ang question ko nga, para malaman natin ang katotohanan, nung nagbayad kayo, may resibo o wala? Binigyan kami ng papel doon na sa Tumana. Tama po. Kasi po, Support ka na. tama po. Sir, ganito po yan. Ang sasakyan na illegally parked na na-tow, ang iniiwan lang po, impounding notice. Maaaring nawala, maaaring kinuha ng ibang tao yung impounding notice nyo. Pero the bottom line, nung nagbayad po kayo, may binigay po bang papel Yung Xerox copy nung ano? nung impounding? Tama po, sir. Nung nagbayad kayo, binigyan kayo ng resibo o hindi? Nakuha naman namin ng kutse. May, hindi. Nakuha naman po namin Nung ng nagbayad po sasakyan. kayo, binigyan kayo ng OR o hindi? Wala nga po eh. Kaya Official receipt, sir. Kaya po kami naghanap ko na saan. Dapat Hindi, namin iba. Sir, wait lang po. Naguguluhan po kayo. Iba po yung impounding notice sa official receipt na tinatanong ko. Wala nga po eh. Nung nagbayad kayo, cash lang, wala pong resibo? Binigyan kami ng papel. Yes, sir. Sabay kami ng ano,
Tapos after magbayad, may resibo. Yung binayaran namin, siguro 4-5 yata, 5-5. And then, meron pang license. Tama po. Another. Tama po. Dalawa na yung violation. Yes, because the violation of illegally parked unattended constitute two violation. One, the vehicle. Two, the owner or the driver of the vehicle. Responsibilidad po ng driver Pero po bakit yan. siya pag nandiyan ang driver, kailangan namin makipagtalo sa inyo. Eh sir, sino po ba Astig yung mga tao mo eh. Sir, sino po ba nakikipagtalo? Ito, kailan ba yung last December? Sir, Nakipagtalo. Sir, Nandiyan na bottom, sir ang driver sa sir, inyo. bottom Hindi line. nakakita rin eh. Yes, kasi po, within 5 minutes, pag hindi po lumabas ang driver, that's considered towable. Sir, Pangalawa, sir, wait lang po. Nandiyan po yung driver. Agad-agad hatakin. Kahit anong pakiusap, Opo. hindi pa pakiusapan. Yes, sir. Ano na bang imindigay? Sir, ang tanong ko naman po sa inyo, may signage, no parking? Kailangan pa ba po ng pakiusap lagi? Lahat naman tayo nagkakaroon ba? No, sir. The bottom line, meron pong signage. Sir, yung tao na sa loob. Sir, Hahatakin? pag may tao po sa loob, i-issue ng ticket. Ang question, tanongin niyo sa driver niyo, dumating ba siya agad? Sir, pumabayad naman kami na illegal parking. Tanggap naman namin. Pero sir, yung hatakin mo nung may kasama, Yes, sir. Tulad po nito, hatakin ko to. kidnapping na po yun, sir eh. Sir, Ayaw yung palabasin sa kotse dahil hatakin. Kidnapping, sir. on which basis are you pertaining to kidnapping? On legal grounds, how will you identify kidnapping? Kidnapping is forcibly taking a person Hindi nga pinalalabas eh. beyond his legal rights. Sir, yung and hindi ko palabas constituted yung sakyan rights. mo, dahil hahatakin nga. Sir, hindi po. Baka driver niyo po ayaw lumabas. Sir, ito po. Nakiusap na nga po, sir eh. Kasi sir, marami kami dyan. Lagi nga po may illegal park dyan sa building nyo. Wala na pa kayong tapos sa laki. Kasi nga po, laging may illegally parking sa building nyo. O, yun nga po eh. Hindi naman po pwede. Pero ang sa akin lang po, sir, kung may tao sa loob, kasi yung pinita na lang po. Titikitan lang natin. Sir, Huwag nang hatakin. under Ito yung tao sa under loob. Metro Manila Council and Towing Guidelines, ang Lahat naman sasakyan, kayo nang susunod eh. Eh, Wala na karapatan yung tao tayo magsasalita pa sa inyo. sir, may karapatan kayo pero responsibilidad nyo rin bilang mamamayan at merong lisensyado na driver, alamin kung saan po ang tamang parkingan at hindi. Sir, remember, a license is a mere privilege. Pribilehiyo na binibigay po ng isang bansa. Ngayon, ang pribilehiyo, meron pong sinusunod na mga patakaran. Tulad po nito, example na lang. Ang driver na ito, nagmamaneho ng sasakyan. Bakit ito to? Suspendido ang lisensya. Ibig sabihin, bawal siya magmaneho. Sir, pag kayo po ay may lisensya, dapat alam nyo kung saan ang tama at mali. Dahil bakit? Dumaan kayo ng training, dumaan kayo ng seminar, nag-exam po kayo. Pangatlo, sir, last na po. Yan building na yan, kung sa inyo man po yan, laging may naka-illegally park. Bakit? Hindi ko po alam. May paggarahe naman doon sa kanto. Kasi may mga established dito, may Palawan, may LBC, hindi po naiwasan po yan. Sir, Na customer. this is Aurora Boulevard. Agree po tayo na Bawak siya ng kalsada, hindi naman siguro Sir, no, sa buhay na may buhay. kahit na wala po ang kalsada, the road is used for mobility. Kanina, ang nilalapit ko sa'yo, yung mga sirang sasakyan, ba't di nyo itinuturo? Sir, sino ba nagsabing hindi kinukuha? Kinukuha po namin. Sir, minsan imbitahan ko kayo sumama sa operasyon, ha? Opo. Ikutan nyo. Kasi Sige ano, po. Marami rin po, dahil security agency negosyo to. Opo, alam ko nga po. Sir, dito lang sa kabila. Alam mo? Yes, sir. Kilala ko po kayo dyan. Kilala ko rin po yung establishment niyo, sir. Alam ko, sir, baka makisuliran po. Ang dami po dyan. Yes, sir. Iniikutan nga po namin, sir. Ngayong araw, Sila pa matapang eh. barangay na po ang... Sir, makinig po muna tayo, ha? Ngayong araw, itong operation na ito, barangay na po ang sumulat. Maaaring hindi po na kinakaya ng lokal, no? Kaya nga po humingi na ng tulong para maito po yung mga sasakyan. Sir, para may idea rin kayo, ang complaint area, pag hindi po mabuhay lane, major thoroughfare at national road, Pwede ba, sir, kailangan po may ano, basis. Sir. Tinatawag ko sa inyo mga No, sir. concern namin. Meron akong suggestion na mas maganda, sir. Pag may complaint kayo, itawag nyo sa 8888, which is Presidential Complaint Hotline. Within 72 hours, kailangan po namin umaksyon. Kung hindi po, mababiolate po kami. Isusipit, pag-usapan natin. May mga kalsada rito na kulay. Yes, sir. Sasarado yung isa, paparkingan, tapos magpapabay. Ayun ang bawal, sir. Pupunta yung bayan. Yan ang tanong ko rin po. Maaari po natin tanungin yan kung sino man po ang nagpapaparking doon. Kasi kami, definitely, di po kami nagpapapay parking. Opo. Sa halip na magamit, ginawang parking, tapos magtitikit, kanino napupunta ang bayan? Maganda yan, sir. Maganda po yan. Ireklamo natin. Kasi dapat hindi po nagkakaroon ng pay parking na illegal. Ha, sir? Sige po. Yes, sir. Forward. Thank you, sir. Thank you po. So after ng paliwanagan, ito hahatakin na.
Okay, tara. May nahatak na rin pala dito. Kasama pala natin yung barangay.